Oops, teka muna. Mukhang away na yan ah. Mga kasangbahay, marahil ay naranasan nyo na ring malagay sa ganitong sitwasyon. Ano nga ba ang mga paraan upang maiwasan na lumaki ang gulo kung mayroong namumuong alitan? Narito ang ilang mga tips mga kasangbahay. Una, pause for a moment. Bago ka pa mag-react o makapagbitaw ng mabibigat na salita na magpapalala lang ng away, mainam kung pakakalmahin muna ang sarili. Hingang malalim, relax, and take some time na i-process ang issue with a clear and logical thinking. I-practice din natin ang pakikinig. Bagaman tayo ay may sariling sentiments, isantabi muna natin ang ating emosyon, agenda o interpretasyon upang tayo ay makapag-focus na unawain ang perspektibo at damdamin ng ating nakaalit. Gaya nga ng kasabihang, communication is a two-way street. Kapag ang iyong nakaalit ay nagbahagi ng kanyang saloobin, ikaw man ay magbukas din ng iyong kalooban sa kanya. At napakahalaga na sa pagbabahagi natin ng ating damdamin ay maging maingat tayo sa ating pagsasalita. Isantabi muna ang pride, magpakumbaba tayo at maging tapat upang maresolba ang problema. Napakahalaga rin na kahit sa gitna pa ng alitan, palagi nating taglayin ang respeto sa kapwa. Kung ina-acknowledge natin na tayo ay magkakaiba ng perspektibo at mga karanasan, mas magiging madali ang pagresolba ng issue at tiyak na maglulubag loob ang ating nakaalit kapag naramdaman niyang siya'y nirerespeto at pinahahalagahan kahit mayroong di pagkakaunawaan. Okay ba mga kasangbahay? Kaya sa pagkakataong may namumuong alitan, sa halip na palakihin ang issue, ang lagi nating maging mindset ay kung paano ba tayo magkakasundo. At syempre magkaroon tayo ng pusong handang magpatawad at laging may pag-ibig. Para anumang klaseng issue ang ating kaharapin, problem solved pa rin ang magiging ending.